Sa loob ng susunod na mga oras at nakahanda po ang iba't ibang mga remote points para naman tayo po ay mabigyan ng pagkakataon na makausap si Kapatid na Henry Soriano at maibigay ang mga kasagutan sa inyong mga katanungan na may kinalaman po sa pananampalataya, espiritualidad at iba't ibang mga suliranin sa buhay. Para hindi po tayo magluwat, kasama natin si Kapatid na Henry Soriano. Kapatid na Henry, magandang araw po sa inyo. Magandang araw. Why is there such a program na itanong mo kay Soriano? Bakit? Kasi po, gusto po namin sana ibalik yung mga tao sa pagkilala sa Diyos, sa Biblia. Marami po ngayon kasing hindi na nakakaalam nung sa paraan ng Diyos. Yung kung pagtatanong, ni po masama yun eh. Sabi nga sa Biblia, sa Kawikaan Tagalog, kung mapagtarunong, ang Diyos po mayroong proposisyon sa tao. Meron siyang sinasabi sa tao. Alam nyo, nabubuhay tayo, hindi natin alam ang lahat ng bagay. At pagdating sa mga bagay na espiritual, hindi masamang magtanong dahil hindi naman tayo lahat ay nag-aaral ng Biblia. Kaya ang sabi sa Biblia, magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Magtatanong tayo sa bata, sa abogado, sa doktor kung sakit. Pero pagdating sa kautusan, sa bagay ng Panginoon, magtatanong tayo sa mga saserdote. Ngayon, inyo-offer ko po yung sarili ko, mga kapatid. Hindi naman kasi lahat ng mga ngarang ngayon matatanong mo eh. Si Brother Eli lang yata available para tanungin eh. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Natutuwa ako sa sigawan ng mga kapatid at ng ating mga panahin. Naniniwala po ako, mga kapatid, mga bisita na naririto na mayroong mga bagay sa buhay na hindi lang naririnig kundi nararamdaman. At yun pong taong nasanay sa katwiran, ang kanyang pakiramdam sanay din. Basahin po natin sa Hebreo, pakilagay sa screen. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Ayan, nasanay ang wika, ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Meron pong tao mahusay makiramdam eh, mahusay dumama. At pakiramdam ko lang naman, para bang masayang-masaya kayo sa pakiramdam ko, mga kapatid at mga kababayan. At nakakadala naman ang saya nyo. Nakakadala. Nagkakaroon ng crowd emotion. Although, I believe, not all of us, alam nyo naman yun eh. Of course, there are spies here. S-P-I-E-S. Spies. But, spies are good spies. S-P-I-C-E. Spies. Spies. Spies our gathering. Nakakapagpabuti po rin yan eh. Yung mga espiya, kasi bago ko tumindig, nare-receive namin mga text messages. Ayan, humanda ka na Soriano, sasabog ka dyan. Ayan, mga ganyan. Something like that.
pagka pinasabog mo ako ngayong kapatid, magpapasalamat ako sa Diyos. Morir es descansar. Adios, patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Eden. Ayan na, mas madali na yun eh. Magpapahinga ka na. Pero alam nyo, meron lang nag-uudyok sa akin na magnasa pang mabuhay. Kuminsan, gusto ko mang kumain, hindi ako kumakain. Para mabuhay pa ako kung pagkakaloob ng Diyos. Kasi mali yung ating paniniwala na kaya tayo nabubuhay dahil kumakain tayo. Hindi po, ngayon, yung kakakain, yun ang nakakapatay sa atin eh. Hindi nyo ba alam yon, mga kapatid? We are butchering ourselves in our own dining table. Andyan yung pirito, paksiw na pata, buttered shrimps, nandyan yung kung ano-anong pagkain pampapatay. Mas mabuti yung minsan hindi ko kumakain eh. Dahil yung enzymes ng katawan mo nagtatrabaho para labanan yung sakit. Pagkain ka ng kain, busog ka laging busog, yung enzymes mo walang ginawa kundi tunawin yung pagkain mo. Nakakaligtaan niya na yung iba niyang dapat gawin sa katawan. After all, hindi naman ito dietary symposium eh, di ba? Tayo po'y naririto, gaya nung napamagat ng ating programa, itanong mo kay Soriano, gusto po naming makapaglingkod sa lalong maraming mga tao. Ngayon, mag-umpisa po tayo, kaya lang bigyan niyo ako ng pagkakataon kahit 5 minutes lang na liwanagin kung bakit ba merong ganito. Why is there such a program na itanong mo kay Soriano? Bakit? Kasi po, gusto po namin sana ibalik yung mga tao sa pagkilala sa Diyos, sa Biblia. Marami po ngayon kasing hindi na nakakaalam nung sa paraan ng Diyos sa Biblia. Yung pong pagtatanong, hindi po masama yun eh. Sabi nga sa Biblia ang Tagalog, ang taong mapagtanong, daig ang marunong. Totoo po yun. Kung halimbawa marunong ka man, hindi mo naman alam yung lugar, ako hindi ako marunong. Ikaw maliligaw ka, ayaw mo kasi magtanong. Ako tanong ako ng tanong, bawat kanto. Saan ho ba rito yung bahay ni Aling Kulasa? Doon ka. Ang natsyempohan mo, manluloko. Andun pala yung bahay ni Kulasa, doon itinuro. Tanong ka na naman uli, pagdating ng kabilang kanto, saan ho ba yung bahay ni Aling Kulasa? Ay, doon ho, lagpas na ho kayo. Sabi ho sa akin, dito hindi. Si Aling Kulasa ba, na asawa ni Pedrong Mata? Yun nga. Ay, doon ho yun. Ayan, ganon. Kaya natuklasan mo dahil sa katatanong. Ang Diyos po mayroong proposisyon sa tao. Meron siyang sinasabi sa tao. Alam nyo, nabubuhay tayo, hindi natin alam ang lahat ng bagay. Huwag sabihin ko mo ikaw ay abogado, alam mo na lahat ng bagay. Hindi po totoo yun. Huwag sabihin kung ang isang tao ay huwes, alam niya na lahat ng bagay. Hindi po totoo rin yun. Yung abogado, marunong sa batas. Pero dalin mo siya doon sa bakery, hindi siya marunong magpaalsa ng tinapay. Malay niya ron. Di ba? Mas marunong sa kanya yung panadero. Ganun po tayo, may kanya-kanya tayong linya. At pagdating sa mga bagay na espiritual, hindi masamang magtanong dahil hindi naman tayo lahat ay nag-aaral ng Biblia. Yung doktor, pagod maghapon sa klinika. Yung isang abogado, maghapon sa bupete. Di ba? Yung nagtitinda ng baboy sa Libertad, madaling araw pa lang, nandun na yun eh. Makakapagbasa pa ba ng Biblia yon? Kaya ang sabi sa Biblia, dito po sa Hagay 2:11, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. ano po sabi ng Diyos? Magtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Ayan, magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Magtatanong tayo sa bata, sa abogado, sa doktor kung sakit. Pero pagdating sa kautusan, sa bagay ng Panginoon, magtatanong tayo sa mga saserdote. Inyo-offer ko po yung sarili ko, mga kapatid. Hindi naman kasi lahat ng mga ngaraw ngayon matatanong mo eh. Si Brother Eli lang yata available para tanongin. Diba? Mga tanong kayo ngayon sa saserdote
tungusan. Bakit tayo lang relihiyon eh? Nakatun sa Munyor, kanya-kanya po tayo. You are contributing what your expertise is, you contribute that to the society. Ako po hindi nagdaramot. Bukas ang programa ko, araw-araw po pwede kayong magtanong. Alas 8 hanggang 1 ng madaling araw, pwede nyo akong tanungin. Kung alam nyo yung private line ko, kahit nga anong oras, pwede. I'm offering myself para po sa kaalamang espiritual ng mga kapwa Pilipino. Hindi naman po ako sasagot ng wala sa Biblia. Pag sumagot ako, tinitiyak ko sa inyo. Subukin nyo ngayon. Kahit ano itanong nyo, pangako ko sa inyo, may sagot ang Diyos sa Biblia. Bakit ko po alam yun? Bakit ko alam yun? Ako ba'y nagyayabang? Ang Diyos kasi may sabi eh. Ang Diyos ang may sabi, magtanong kayo sa mga mangangaral o sa saserdote tungkol sa kautusan. Hindi niya iuutos yon kung walang possibility maganap yon. Ngayon, sino naman kaya ang sasagot? Ito po, sa unang Pedro 3:15, pakinggan nyo nakasulat, sinabi ni San Pedro. Basa. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, Na, na lagi kayong handa ng pagsagot kita nyo, may tungkulin pala ang Kristiyano, lalo na ministro, lagi kayong handa ng pagsagot. Kanino? sa bawat tao. Aba, sa bawat tao, kaaway, hindi, kapatid, kapanalig, kakontra, nakahanda kayo ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran Tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Ayan, meron pong sinabi ang Diyos na lagi kang handa sa pagsagot. Kaya ako, nung puntahan ako ni Mr. Manolo Pabis nung araw dito sa Makati, sa May Emilia, isasali ka raw ng miyembro mo sa programa ko, sabi niya, sa Genius Family. Opo ka ako, 1980 nun eh. Brother Eli, nakahanda ka bang sumagot sa lahat ng tanong? On the air yun, radyo, lahat ng tao, maraming nakikinig, milyon. Di subukan niyo po ako, Brother Manolo, sabi ko. Kung meron tanong na hindi ko masasagot, sa susunod na linggo, hindi na lang ako pupunta sa programa nyo. Ayan. Nung una, ang daing namin doon, mahigit kami 70. Kung sino-sino, na madaling sabi. Nung bandang huli, naging 20 na lang kami. Nung bandang huli, naging 12 na lang kami. Nung pagkaraan ng mga 14 na taon, ako na lang mag-isa ang natira doon sa programa ni Mr. Papis. Yun naman hindi pagyayabang. Tanungin nyo sa DCWB. Ngayon nga, wala na rin ako rin eh. Awa ng Diyos. Alam nyo kung bakit? Sabi ko kay Kuya, kung ako dapat retired na ako sa'yo. Papalit na ako kay Brother Willie kasi napakaray ko ng programa ka ako sa radyo, sa TV, sa satellite pa. Hindi ko na kaya. Pasensya ka na. Paminsan-minsan na lang mag-guest na lang ako sa'yo. Pumayag naman si Manolo, pero malungkot siya, sabi niya, kasi ikaw lang naman ang pinangangahas ko, sabi niya, 24 na taon na tayo rito, iiwanan mo pa ako, sabi ni Manolo.